statement niya sa media kung saan inilalabas lang niya yung kailangan maintindihan ng tao na epekto nung pinipirmahan nila, na may ebidensya na may mga grupong nagpapapirma. Bakit hindi siya sagutin ng maayos tungkol doon? Kung yung mga taong natatamaan, bakit hindi sila magpaliwanag na hindi ganito ho yun, yung pinapapirma namin, ganito. Bakit ang balik, kung ano-anong kasinungalingan na iniimbento para, dungisan ang mabuting pangalan ni Senator Joel Villanueva? So I'd like to pay tribute to our majority leader for fighting for our institution, but more than that, Mr. President, for fighting for the Filipino people, Mr. President. Saludo po ako sa kanya at sa inyo na nakipaglaban itong nakaraang mga linggo, Mr. President. At I also on the issue of interparliamentary courtesy, ang focus talaga yung PI, Mr. President. Kung may natamaan dyan, hindi namin sinasadya yan. And in fact, I think Senator Amy was clear, she respected interparliamentary courtesy by not summoning or inviting the members of the House. She did not even send subpoenas to the chiefs of staff of the congressmen because nga she was conscious about the possible violation of interparliamentary courtesy. Ang nagsabi na nakipag-meeting po sila, hindi mga senador, kundi yung mga testigo na nag-oath na sasabihin nila yung totoo. Magandang umaga sa inyong lahat. O eto, mga kapwa senador ni Senator Joel Villanueva nagpahayag ng suporta laban dun sa mga umaatake na mga congressman dito kay Senator Joel Villanueva na sinasabi issue-based tayo, issue-based. Wag natin atakehin ng personal. Kung ano ang mga issue, yun ang ayan tuloy. Naglabas ngayon ng mga ebidensya, mga isiniwalat ni Senator Joel Villanueva, yung mga kabulukan na meron ang itong isang congressman na ito. Kaya todo suporta ang mga senador, mga kapwa senador ni Joel Villanueva at naglabas ng kanilang mga pahayag at suporta. Ito panoorin natin kung paano siya sinuportahan ng mga kapwa niya senador. Ito. Thank you, Mr. President. Mr. President, just a short intervention with the permission of our colleague, the Majority Floor Leader. Mr. President, I would just like to share my observations with everyone. Ever since the Senate, ever since it came to our attention, and I think we were not yet in session yet, we had met, we had discussed, and we had all, most of us at least, have expressed alarm. Nagpahayag tayo ng shock, ng kaba, ng takot na yung umiiral at ang pagkakalat ng papirma ng PI parang panluloko sa tao. And si Majority Floor Leader Joel Villanueva was one of the most outspoken and vocal. Number one kasi magaling naman talaga ang communication skills ni Senator Joel. So ginagamit niya yung presence niya sa social media at masipag ho siya magpa-interview para ipaliwanag yung issue. Sa akin pong natatandaan, issue-based parate ang mga statements niya. Tinatanong niya na ano bang laman ng PI na pinipirmahan ng mga kababayan natin na kapos na nga sa pera, hindi mapakain ng mga anak nila. Tapos kung talagang gusto nilang pagbabago, okay. Pero ano ba yung pinipirmahan nila na PI na yan? So dahil sa mga ipinakita niya, pati tayong mga internal na discussion natin, kasama mga ibang kasamahan natin dito sa Senado, including Senator Amy, Senator Lauren, marami ho sa atin. Nag-usap-usap tayo, yun nga, wala pa hong session noon. And nakita natin, nakakuha tayo ng mga kopya nung pinapapirmahan na People's Initiative. Ni wala nang nakasulat po doon na provision ng batas na kunyari tungkol sa pagandahin ng livelihood o pamurahin ang gamot o yung bigas at yung mga magsasaka at mangingisda mabigyan ng suporta. Walang ganun eh. Tungkol ho yun dun sa voting jointly at voting separately. Ang effect po nung pinapapirmahan na voting jointly, mawawalan ng boses ang Senado na since time immemorial, bumoboto separately, pati nga ho para sa isang paggawa ng bagong kalye. So yun lang naman yung mga paliwanag ni Senator Joel. So nagtataka ako na ang response na nakuha niya, hindi lang pambabatikos, kasi kayang-kaya naman ang balat ni Senator Joel. Senator Amy, wag mo munang kausapin si Senator Joel kasi gusto ko naman, hindi kasi meron akong sasabihin tungkol sa balat niya eh. Kaya gusto ko full attention kayong lahat. Ang alam ko kasi yung balat ni Senator Joel, hindi malipis. Nagbabasketball po yun sa ilalim ng araw. Testigo po dyan si Senator Angara.
I'm sure kahit kalmot-kalmutin ko yan, hindi malaparselana yung balat niyan. Makapal po yung balat niyan, balat kalabaw po yan. Hindi ho yan maarte, hindi po yan maselan. Kung makipagbiruan nga yun dito, last ho yan na mapipikon, hindi ko pa nga ho nakitang pikon yan eh. Pero, pag naman yung nagbigay siya ng pahayag, o kaya yun nga, yung mga statement niya sa media, kung saan inilalabas lang niya yung kailangan maintindihan ng tao na epekto nung pinipirmahan nila, na may ebidensya na may mga grupong nagpapapirma, bakit hindi siya sagutin ng maayos tungkol doon? Kung yung mga taong natatamaan, bakit hindi sila magpaliwanag na hindi ganito ho yun, yung pinapapirma namin, ganito. Bakit ang balik, kung ano-anong kasinungalingan na iniimbento para, dungisan ang mabuting pangalan ni Senator Joel Villanueva? Hindi ho nagagawa ng basta-basta yun, kahit anong pagdudungis na ginawa nyo. Ang taong may takot sa Diyos, yung totoong takot sa Diyos, hindi ho yan kayang madungisan, hindi ho yan. Kumbaga, parang water and oil lang po yan. Paano ko ba sasabihin sa Tagalog yon? O kahit sa English? Tubig at langis. Tubig at langis, alam niyo na yon. Tubig at langis, hindi ho naghahalo yon. So, kung may ibabatikos na maayos sana, edi pakinggan din natin. Pero yung basta-basta lang may mga allegations na para lang siraan ang pagkatao ng isang kasamahan natin na buong buhay niya binigay niya sa taong bayan, sa Diyos. Hindi ho tama yun. At tayo din ho dito ay naninindigan. Nagbibigay ng suporta dahil ang kaibigan natin, ang gusto niyang gawin trabaho. Araw-araw po yan, mga kaibigan, mga kababayan. Araw-araw siyang nagme-message sa amin kung ano agenda. Tapos, maraming nagagalit sa kanya kasi, kunyari, gusto ko, una yung sa akin. Gusto din ni Senator Angara, una din yung sa kanya. Gusto din ni Senator Bato, una yung sa kanya. Gusto din ni kami, ito talaga si Joel, inuna yung sa kanya, inuna yung sa kanya. So, si Senator Bato, yan ang pinakahuling uuwi kasi magigiveaway yan. Magigiveaway yan sa akin para mauwian ko yung anak ko. Maraming salamat. Siya lahat sumasalo noon, mga kababayan. He is a hardworking, honest senator. And he took time. He took time out of his job. Nagagalit nga siya na kailangan niyang tumayo dito para ipaliwanag yon dahil gusto niya trabaho agad. Gusto niya yung minimum wage bill ng ating Senate President na halos lahat na yata po kami co-sponsor. Yan ang pag-usapan. But we cannot also allow na basta-basta kung nagbabato, nagtatapon, nag-iimbento ng kasinungalingan ang mga ibang tao laban sa isang humble and simple public servant in the person of our brother, Senator Joel Villanueva, Mr. President. You don't have to react. I just wanted to make that statement, Mr. President. Thank you, Mr. President. Let me just put on the records, Mr. President, my sincerest thanks and appreciation to our dear colleagues. Hindi ko nabanggit dun sa speech yung unang-unang nagtanggol sa akin, sila Senator Nancy at si Senator Chis, para sagutin yung mga below the belt na paninira sa atin. Appreciate it, Mr. President. Thank you. Yes. Also for the record, bilang Senate President ng institusyon na ito, I have to give my hats off at saludo po ako sa iyo, sa ating Majority Floor Leader, dahil sa sipag at tiyaga mo na harapin ang lahat ng mga problema ng ating mga kasamahan dito sa institusyon ng ito. Yung institusyon na to. Bilang Majority Floor Leader, nakaranas po ako 3 beses na maging Majority Floor Leader. Napakahirap ng trabaho yan. Balansin ang iba't ibang interest ng ating mga senador, lalo na sa pagsulat ng mga batas. Kaya I know you're under extreme pressure. But on a personal note, alam na alam ko, kayang-kaya mo yan. Galing nitong Majority Floor Leader, nag-aaral, yan ang pinakamaganda, at napaka-honest. Sa totoo lang, napaka-honest. Kaya nga si Bak yan eh. Di ba? Citizens Against Crime and Corruption. Yan ang away niya. That is his advocacy, anti-corruption advocacy niya. He's anti-corruption fighter. Kaya nakakatawa ang mga paratang ng isang miyembro ng mababang kapulungan sa ating kasamahan. And I hope that our friends in the House are circumspect. Hindi magandang mga paratang na ganyan. It is not good for interparliamentary courtesy. Tayo dito po ay nagtatrabaho na po. Ang dami na po natin na ipasa at na yung araw na ito, may papasa po tayo para sa masang Pilipino na sa tingin ko ang makakatulong sa pag-angat ng kahirapan, sa kahirapan ng ating mga kababayan. Yan ang dapat tutukan natin. Nabigyan natin ginhawa ang ating mga mahihirap nating kababayan through legislation, through legislative work, my dear colleagues. We never as senators overstep our bounds. We do not act like presidents here. We're all legislators.
We do not overstep our powers. We do not overstep our bounds and boundaries. We just do our job well. That's why saludo ako sa iyo, Majority Leader Joel Villanueva. Mabuhay po kayo. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Yes, Mr. President. Next, Senator Sani Angara is seeking the floor. I move that he be recognized. Our distinguished colleague from the province of Aurora and the Republic of the Philippines, Senator Sani Angara is recognized. Mr. President, I just want to, hindi ko rin papalipasin po yung itong moment na ito. I'd like to second what you said, what Senator Pia said, what our majority leader said, that the focus should be on the issue, the public issue, which is the Peking People's Initiative, Mr. President. And I admire our distinguished majority leader, our dear friend, like a brother to us, always working hard for our interests. In fact, he even singled out our pet advocacies. Ganun ho siya. He took the time out to single out. And he was a very vital part in passing many, if not all, of these measures, and we thank him for that. I know many times he feels underappreciated, but we truly appreciate the work. He and his team, I think it's worth mentioning. It's not just one person. To pass a bill into law, it takes effort. All our staff, nagpupuyat po yan. And kumbaga, ang namumuno dyan is you, Mr. President, our Senate President Pro Tem, and of course, our Majority Leader, along with the chairpersons of the respective committees, Mr. President. Hindi biro yung proseso ng pagsasabatas ng isang panukala. It's no joke. That's why akala ng iba it's like just checking off a box, di ba? Hindi po ganun yun. Marami pong konsultasyon yun. Kaya natawa ako nung sabi, maglatag na daw tayo ng posisyon. Paano tayo maglalatag ng posisyon? Kakaumpisa lang ng mga hearing. Di ba? Parang pinakita na parang hindi kailangan yung hearing. Kumbaga seremonya na lang ho siya. No, it's an actual honest to goodness public consultation. Ginawa ba nila yon sa PI? Parang wala akong narinig na public consultation, Mr. President. Di ba? Parang ginawa nila nung nagse-celebrate tayo ng Christmas at New Year. Parang fast break, kumbaga. Di ba? Kung fast break lang, wala nang mas gagaling sa majority leader natin. Tsaka Senator Bongo, magaling din sa fast break. Sa basketball. Sa basketball. Hindi sa pagsasabatas. Sa pagsasabatas, wala dapat fast break dahil parang mababa ang tingin natin sa kababayan natin, Mr. President, kapag finast break natin yung pagsasabatas. At saka hindi pangkaraniwang batas ito, Mr. President. Saligang batas ang pinag-uusapan ito. I paraphrase our distinguished majority leader. It's the soul of our nation. Di ba? Hindi tayo pwede magpasa ng batas sa Kongreso na taliwas sa ating saligang batas. Ganun po kataas, ganun po kadakila ang ating saligang batas. So it's not something to trifle with. Hindi po biro, hindi po hindi seryosong usapan ito. Parang minamaliit nga natin yung taong bayan kung minamadali natin ito, Mr. President. At dinadaan natin sa salapi at sa iba-ibang pamamaraan na kumbinsihin po sila. So I'd like to pay tribute to our majority leader for fighting for our institution, but more than that, Mr. President, for fighting for the Filipino people, Mr. President. Saludo po ako sa kanya at sa inyo na nakipaglaban itong nakaraang mga linggo, Mr. President. At also on the issue of interparliamentary courtesy, ang focus talaga yung PI, Mr. President. Kung may natamaan dyan, hindi namin sinasadya yan. And in fact, I think Senator Amy was clear. She respected interparliamentary courtesy by not summoning or inviting the members of the House. She did not even send subpoenas to the chiefs of staff of the congressmen because nga she was conscious about the possible violation of interparliamentary courtesy. Ang nagsabi na nakipag-meeting po sila, hindi mga senador, kundi yung mga testigo na nag-oath na sasabihin nila yung totoo. Kaya muntik na nga makalimutan ng isang resource person, di ba sabi niya, it skipped my mind. Pala nakipag-meeting po siya sa mga liderato ng Kamara de Representante. Kaya po, Mr. President, pag nag-i-invoke tayo ng parliamentary courtesy, alamin muna natin anong ibig sabihin nito. Di ba? Dapat alam natin anong ibig sabihin ng sinasabi natin o ini-invoke natin. So anyway, Mr. President, I did not want to let the moment pass and express support for our dear friend, the Majority Leader, Mr. President. Maraming salamat, Senator Angara. Mr. President, likewise, before I move to refer the privilege speech of our Majority Leader, of course, as his Deputy Majority Leader, I'd like to, I'm a witness on how hard our Majority Leader works. Mr. President, we are the first and the last to leave the floor. Even during the budget season, we are here from 9 a.m. sometimes to the wee hours in the morning. Kami lang nandito, Mr. President. Ilan po lang tayo. Unlike the other house, there are a lot. Pero dito, ilan lang po tayo. And even, I would say that I'm very proud to be part of this leadership, to be a Deputy Majority Leader. No, none better than our Majority Leader. And even during our light moments, Mr. President, we are talking about how we can do something to improve the lives of our people. Yan po ang hindi alam ng ating mga kababayan. Hindi tayo nagtatanong kung ano magandang relo, ano magandang kotse, ano ang uso. Mr. President, even during our light moments,
pinag-uusapan natin anong pwede natin gawin. Paano natin matutulungan ang ating Defense Department pagdating sa West Philippine Sea, how we can improve agriculture. Kung ano-ano pinag-uusapan natin, siguro yan ang hindi alam ng ating makabayan na kahit po. Pati paano natin ibaba yung sobrang grabing talamak na korupsyon sa ating bansa. Opo. Oh, That's why, Mr. President, I'm proud to serve under your leadership, our Senate President, Mig Subiri, Majority Floor Leader, Joel Villanueva. I'm proud of this institution. Pero kailanman, Mr. President, I will not also look down on our counterparts because we all came from there. We know how it functions. We are also concerned for our districts. Magkaibang functions natin eh. But I will always cherish the years that I spent in the House of Representatives. Kailanman hindi naman natin sila inaaway, Mr. President. So with that, Mr. President, again, to our Majority Leader. there's still two other members. Yes, We'll just Senator Pia Cayetano Senator is, Pia is Cayetano the floor. is, I just, Mr. President, with the indulgence of the Deputy Majority Floor Leader, meron ba siyang gustong ipahiwatig na may ibang grupo na imbis na trabaho ang pinag-uusapan, puro ibang bagay? You don't have to answer. I'm Wala just naman po, posing kasi a parang question. isang ano lang naman, parang isang grupo, isang barkada, on like moments, pinag-uusapan natin kung ano yung mga bagay-bagay. Pero us, I'm proud, kahit nasa lounge tayo, di ba? Dapat like moments na yun, pero pinag-uusapan pa rin natin yung ating trabaho. And even yesterday, doon po sa farm ni Senator Villanueva, pinag-uusapan pa rin natin kung ano ang ating pwedeng gawin. And again, Mr. President, hindi naman dahil but I'm very proud to have made this comeback in the Senate and serve under your leadership. And my majority leader, ay ako'y proud na proud bilang kanyang deputy. That's why I don't complain. Kahit na ako'y first in, last out dito sa Senado. I will always be here because I'm proud of what we are doing here in the Senate. And also, I want to take note that without you, wala tayong Department of Housing, Senator JB, ha? And also for Senator Joel, yung ating napakaraming batas on higher education, training, DMW, yung Department of Migrant Workers is your baby, and many others that was adopted, by the way, by the House. Talagang trabaho para sa bayan, yung doktor para sa bayan, and also the work from home na bill natin na ginawa mong batas. So we'd like to recognize a distinguished colleague from Bohol and from Davao region, no other than Senator Bato de la Rosa, another fighter. Your Honors. Thank you, Mr. President. Mr. President, I don't want to violate my self-declared ceasefire per your advice. But hindi ko palalampasin itong pagkakataon na ito. Hindi para tirahin yung ating mga kasamahan sa kabilang kapulungan, kundi para magbigay ng suporta sa ating very passionate, very honest at ewan ko bakit siya ang paboritong tirahin personally ng mga kasamahan natin sa kabilang kapulungan. I would like to express my interest to be identified with the privileged speech delivered by our majority leader. Sabi ko nga sa kanya, Mr. President, kung ako man ay tutungtong sa boxing ring o sa wrestling ring at ako'y lalaban ng tag team. Yung tag team na wrestling, Mr. President, wala ko ibang pipili talaga na ka-tag team ko, si Majority Leader Senator Joel Villanueva. Yan. Dahil sa kanya prinsipyo, Mr. President, dahil sa aking paniniwala na siya ay talagang tao na malinis, siya ay tao na honest, siya ay tao na nagsasalita ng totoo, at walang tinatago. Kung gusto niya ipaglaban yung institusyon, gusto niya ipaglaban ang konstitusyon, ipaglaban niya yung mga tao na naiisahan, ay talagang very passionate siya na ipaglaban, Mr. President. Kaya sana po, unsolicited advice to those who want to attack Senator Joel Villanueva, please attack him on the issues that we are tackling. Do not attack him personally. Because kung personal na atakan ito, you will be attacking the 23 senators are solidly behind Senator Joel Villanueva. So if you attack Senator Joel Villanueva, you are attacking the whole 24 senators, Mr. President. That's how we do it here in the Senate. And I would like to follow up on the statement of Senator Angara na dito po sa Senado, wala pong pasbarikan dito, Mr. President. Wala pong blind pass dito, Mr. President. Kung sa basketball, walang dunk dito, Mr. President. Puro deliberate ang trabaho dito. Dinidribble ng mabuti ang bola, pinapasa ng mabuti,
hinahanapan ng magandang pwesto kung sino pwedeng mag-jump shot, Mr. President. Wala pong dunk dito. Kaya huwag sana tayo madaliin ng ating mga kasamahan sa pag-amend ng ating konstitusyon dahil sabi nga ni Senator Angara, we are not amending just a simple law, Mr. President. We are amending the very heart and soul of the nation, which is the Constitution. So sana pagbigyan naman nila tayo. Mabuti sana kung hindi tayo gumagalaw. Lunes na Lunes, first hour in the morning, si Senator Angara nag-hearing na sa kanyang subcommittee on constitutional amendments. Kaya huwag naman sana tayo, para naman tayong, I don't know how to describe the situation, Mr. President, but we are working, we are deliberating on it, pinag-usapan, pinagdebatihan, hindi po pas-break ang trabaho namin dito. Kaya po, we are not after of quantity, we are after of quality, Mr. President. Hindi po ito payabangan kung ilang batas ang napapasa ninyo. Pinapasa ninyo kung wala yung magkasamahan o ano ba, magpapalusot tayo. Hindi natin ginagawa yan dito. Nirespeto natin ang isa't isa sa 24 na senador. Kung siya may oposisyon sa batas na pinapanday natin, pinapakinggan natin siya. At nirespeto natin yung kanya punto. Kaya po, sabihin man yung mabagal, pero maganda ang kinalabasan dahil nga pinag-usapan ng gusto ang mga batas dito. Lalong-lalo na sa pag-aminda ng ating konstitusyon. Kaya, Mr. President, I just would like to assure our majority leader, wherever you go, I am with you, and I will support you, and I will fight for you till death. Thank you, Mr. President. Maraming salamat, Senator Bato de la Rosa, the true fighter of the Senate. Maganda kung kasangga mo si Senator Bato de la Rosa.